Sa pagpili ng Iran ng bagong ayatollah, isang balita agad ang sumalubong sa kanyang pamumuno na di umano ay nasugatan si Ayatollah Mojtaba Khamenei. Ito ba ay kagagawa ng Israel dahil sa banta nito na hahantingin ang sinong papalit na lider ng Iran? Samantala, nahihirapan na nga ba ang Israel na salagin ang mga bagong missile na ginagamit ng Iran sa pananarget sa kanila? Anong klasing mga sandata ito at gaano kalaking pinsala ang dulot nito sa panig ng Israel? At ang pinakamahalagang tanong ay kung kailan magwawakas ang digmaang ito. Ano ang pangmatagalang epekto nito hindi lang sa gitnang silangan kundi sa buong mundo? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye. Sa gitna ng lumalalang digmaan sa pagitan ng Iran kontra US at Israel, isang bagong misteryo ang bumabalot sa pinakamakapangyarihang tao ngayon sa Iran, ang bagong halal na ayatollah. Ayon sa Iranian State Television, ang bagong supreme leader ng bansa na si Mojtaba Khamenei ay tinawag nilang isang janbaz ng Ramadan War sa isang live telecast. Sa simpleng salita, ibig sabihin nito ay isang taong nasugatan sa digmaan laban sa kaaway. Ngunit may isang kakaibang detalye. Hindi sinabi ng Iranian media kung paano siya nasugatan. Wala ring opisyal na paliwanag kung saan nangyari ang sugat, gaano ito kalala o kung sino ang responsable. Mas lalong lumalim tuloy ang misteryo dahil hindi pa siya lumalabas sa publiko mula nang dineklara siyang bagong supreme leader ng Iran ilang araw matapos ang pagkamatay ng kanyang ama na si Ali Khamenei. At habang lumalakas ang tensyon sa gitnang silangan, maraming eksperto ang nagtatanong, nasaan ang bagong ayatollah? At bakit siya nasugatan? Matatandaang mariin ang banta ng Israel na hahantingin nila ang sinumang papalit sa yumaong ayatollah na si Ali Khamenei. Kaya marami ang haka-haka na agad nang tinarget ng Israel ang bagong leader ng Iran. Ayon sa Israeli Defense Leadership, ang sinumang magiging bagong supreme leader ng Iran ay magiging lehitimong target ng kanilang militar. Sa isang matapang na pahayag, sinabi ni Israeli Defense Minister Israel Katz na kung ipagpapatuloy ng bagong leader ng Iran ang pulisiya laban sa US at Israel, siya ay magiging unequivocal target for elimination. Sa madaling salita, malinaw ang mensahe ng Israel kung ipagpapatuloy ni Mojtaba Khamenei ang agresibong patakaran laban sa Israel, maaaring sundan niya ang kapalaran ng kanyang ama. Ang kanyang ama na si Ali Khamenei ay napatay sa unang bugso ng airstrike noong February 28, 2026 sa isang malawakang joint operation na isinagawa ng Israel at Estados Unidos laban sa Iranian military infrastructure. Ang operasyon ay tinawag ng Israel na Operation Lion's Roar, samantalang ang operasyon naman ay tinawag ng US na Operation Epic Fury, na isang joint airstrikes ng dalawang bansa noong Sabado ng umaga, February 28. Ayon sa pahayag ng Israel Defense Forces o IDF, ang operasyon ay mag-uumpisa sana ng gabi ng araw na yon. Ngunit nang makumpirma nila na nasa kanyang compound ang ayatollah habang nagpupulong kasama ang ilang opisyal ng militar at gobyerno, ay agad na nilang ikinasa ang operasyon na tumapos sa kanyang buhay. Hindi lamang si Mojtaba Khamenei ang tinarget ng babala ng Israel, naglabas din ang Israeli military ng mensahe sa Farsi language o wika ng Iran na direktang nakatutok sa mga miyembro ng Iranian Assembly of Experts, ang grupo ng mga kleriko na may kapangyarihang pumili ng bagong supreme leader. Sa mensaheng yon, sinabi ng IDF na ang sinumang kasangkot sa pagpili ng bagong leader na magpapatuloy ng anti-Israel policies ay maaaring targetin ng kanilang operasyon. Ito ay isang napakabihirang hakbang. Sa kasaysayan ng modernong digmaan, bihira ang isang bansa na hayagang nagbabantang patayin ng leader ng ibang bansa bago pa man ito magsimula ng opisyal na pamumuno. Para sa Israel, ang lohika ay simple. Naniniwala ang kanilang intelligence community na ang Iranian leadership ang pangunahing utak sa likod ng mga missile attack at proxy wars laban sa Israel sa loob ng maraming taon. Kaya para sa kanila, ang pagtanggal sa liderato ng Iran ang magiging susi upang magpahina sa kakayahan ng bansa na ipagpatuloy ang digmaan. Dahil sa mga banta na ito, iniulat ng ilang international intelligence sources na ang Iran ay nag-deploy ng isang elite counter-terrorism force upang protektahan ang bagong supreme leader. Ang unit na ito ay kilala bilang NOPO o NOPO,
isang espesyal na puwersa ng Iranian police na kadalasang ginagamit sa hostage rescue at anti-terror operations. Ang NOPO unit ay kilala sa kanilang itim na combat uniforms at heavy tactical weapons, at sila ay sinanay upang protektahan ang mga high-value political target ng Iranian regime. Ayon sa isang ulat, ang elite unit na ito ang kasalukuyang nakatalaga upang bantayan si Mojtaba Khamenei sa isang lihim na lokasyon. Si Mojtaba Khamenei ay 56 na taong gulang at isa sa mga pinakamisteryosong personalidad sa politika ng Iran. Sa loob ng maraming dekada, nanatili siyang nasa likod ng kapangyarihan. Hindi siya madalas makita sa telebisyon o sa mga pampublikong talumpati. Ngunit sa loob ng Iranian political system, kilala siyang may malalim na koneksyon sa mga security force, mga kleriko at mga elite business network ng bansa. Siya ang pangalawang anak ni Ali Khamenei, ang supreme leader na namumuno sa Iran ng mahigit 3 dekada. Matagal nang sinasabi ng mga analyst na si Mojtaba ang shadow power broker sa loob ng rehimen. Ibig sabihin, kahit hindi siya opisyal na pinuno, marami siyang impluwensya sa mga desisyon ng gobyerno at militar. Ngunit ang kanyang pag-akyat sa pinakamataas na posisyon ay nangyari sa pinakamapanganib na panahon sa kasaysayan ng modernong Iran. Ngunit matapos ang kanyang appointment, isang kakaibang bagay ang napansin ng mga eksperto at taga-media na nakatutok sa gera sa Iran. Karaniwan, kapag may bagong supreme leader ang Iran, agad itong nagbibigay ng talumpati sa telebisyon, naglalabas ng opisyal na pahayag at lumalabas sa publiko upang ipakita na matatag ang kanyang pamumuno. Pero sa kaso ni Mojtaba Khamenei, walang ganito. Wala siyang video message. Wala siyang written statement, wala ring opisyal na larawan matapos siyang ideklara bilang bagong leader. Sa halip, ang Iranian state television ay gumagamit lamang ng lumang footage ng kanyang mga dating paglabas upang ipakilala siya sa publiko. Ito ang nagbibigay ng maraming tanong sa international community. Kung siya ang bagong leader ng Iran, bakit siya hindi nagpapakita? At bakit sinasabi ng Iranian media na siya ay nasugatan sa digmaan ngunit walang detalyeng ibinibigay? Siya ba ay nasugatan matapos siyang mahalal na bagong ayatollah o kasama niya ang kanyang ama noong February 28 ngunit mapalad siyang nakaligtas bukod sa mga sugat na tinamo? At dahil walang nakakaalam sa kanyang totoong estado sa labas ng Iran at kinaroroonan, nananatiling haka-haka ang totoong sanhi ng kanyang pagkasugat o injuries na natamo hanggang ngayon. Ngunit habang nagtatago o nagpapagaling ang bagong ayatollah, patuloy naman ang pag-ulan ng mga missile mula sa Iran patungong Israel. At ayon sa Israeli military, may isang bagong uri ng sandata ang ginagamit ng Iran na nagdudulot ng malaking problema sa kanilang air defense system. Ito ang tinatawag na cluster warhead missiles. Ayon sa pagtataya ng Israeli military, humigit kumulang 300 ballistic missiles na ang pinakawalan ng Iran laban sa kanila sa kasalukuyang digmaan, at halos kalahati sa mga ito ay may cluster bomb warheads. Sinabi rin ng mga opisyal ng Israel na ang ganitong klase ng warhead ay nagkakalat ng maraming maliliit na pampasabog sa malawak na lugar, kaya kahit maharang ang ilan, napakahirap pigilan ang buong pinsala. Para maintindihan ito ng simple, ang ordinaryong ballistic missile ay karaniwan may isang malaking warhead na sasabog sa isang punto lang. Pero ang cluster warhead missile ay ibang usapan. Sa halip na isang malaking pagsabog lang, bumubukas ang warhead habang nasa himpapawid at nagpapakawala ng maraming submunitions o bomblets. Ang mga bomblet na ito ay nasa 20 hanggat 24 na piraso at bawat isa ay may dalang eksplosibo na aabot sa 5 kilo. Ang resulta, hindi lang iisang tama ang problema, kundi isang buong lugar ang pwedeng tabunan ng maliliit pero nakamamatay na pagsabog at debris. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng Israel na mas mahirap harangin ng mga ito. Kahit matrack ng radar ang pangunahing missile, naghihiwa-hiwalay na ito sa ere. Biglang dumarami ang mga bumabagsak na bagay sa lupa. Ibig sabihin, kahit hindi direktang tamaan ang isang building ng pangunahing missile body, maaari pa ring tamaan ang mga tao, sasakyan, bahay at rescue team ng mga hiwa-hiwalay na bomblets. Ayon sa Israeli military, ang mga submunition na ito ay maaaring kumalat sa radius na humigit kumulang 10 kilometro, kaya lalo nitong pinapalawak ang danger zone.
Sa tanong naman kung anong eksaktong missiles ang ginagamit ng Iran, may ilang pangalan na lumilitaw sa mga ulat at pananaliksik ng mga eksperto. At ito ay ang Kibar Shekan, Gader at Khorramshahr. Ang Kibar Shekan ay isang solid fuel medium range ballistic missile na ipinakilala ng Iran bilang mas mabilis ihanda at mas mahirap hadlangan na klase ng missile. Samantala, ang Gader at Khorramshahr ay mas pinahusay na bersyon ng Shahab 3 family. At ayon sa mga eksperto, ang klase ng missiles na ito ay may kakayahang gumamit ng iba't ibang payload, kabilang ang mga submunition style warheads. Mahalaga lang din sabihin ng malinaw na hindi pa publicly confirmed sa bawat strike kung aling partikular na missile ang siyang nagdala ng cluster warhead sa bawat kaso nitong March 2026 war. Pero malinaw na ang mga pangalang ito ang pinakamadalas na iniuugnay sa current Iranian missile campaign laban sa Israel. At ang epekto nito sa Israel ay hindi maliit. Ayon sa mga ulat, ang mga strike ng Iran sa Israel mula nang magsimula ang digmaan ay nakapatay na ng hindi bababa sa 12 hanggang 13 katao at nakasugat ng mahigit 1,900 hanggang 2,000 sa isang cluster strike sa Central Israel. 2 tao ang namatay at may malubharing nasugatan matapos kumalat ang mga submunition sa ilang lugar. Ipinapakita nito na kahit lumiit ang bilang ng missiles kada araw, pwede pa ring tumaas ang takot at casualty risk dahil mas mapanlinlang at mas malawak ang tama ng cluster warheads. Marami sa mga target ay population centers, mga lugar kung saan maraming sibilyan. Kabilang dito ang mga lungsod sa Central Israel, pati ang mga lugar malapit sa Jerusalem at Tel Aviv. Isang halimbawa ang nangyari malapit sa lungsod ng Beit Shemesh, kung saan bumagsak ang isang Iranian ballistic missile na may dalang malaking warhead. Ang pagsabog ay nangyari sa isang open area, kaya't walang naiulat na nasawi. Ngunit ayon sa mga first responder, kung tumama ito sa isang residential area, maaaring mas malaki ang naging pinsala. Mas nakakatakot ang mga cluster missile dahil hindi lang iisang pagsabog ang nagaganap. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng maraming international humanitarian organization na ang cluster munition ay inherently indiscriminate. Sa madaling salita, hindi nito kayang pumili kung militar ba o sibilyan ang tatamaan. Dahil dito, ipinagbawal ang paggamit ng ganitong sandata sa ilalim ng 2008 Convention on Cluster Munitions, isang kasunduang nilagdaan ng mahigit 100 bansa, kabilang ang karamihan sa Europa, Canada at Australia. Ngunit mahalagang tandaan na hindi kabilang sa kasunduan ng Iran, Israel at Estados Unidos. Kaya sa technical na usapin, hindi sila legal na lumalabag sa treaty, kahit na maraming eksperto ang nagsasabing ang paggamit nito ay maaaring ituring na posibleng war crime kung tatama ito sa mga sibilyan. Sa kabila ng mga mapanganib na sandatang ito, sinasabi ng Israeli military na may palatandaan na nahihirapan na ang Iran na magsagawa ng malakihang missile barrage. Sa unang araw ng digmaan, humigit kumulang 90 ballistic missiles ang pinapakawalan ng Iran laban sa Israel. Kinabukasan, bumaba ito sa 60. Sa mga sumunod na araw, naging 20 missiles kada araw na lamang ang kanilang pinapalipad. At nitong mga huling araw, mas kaunti pa. Minsan, isang missile lang o maliit na grupo ng missiles ang inilulungsad. Ayon sa Israeli Defense Forces, isa sa mga dahilan nito ay ang tuloy-tuloy na airstrikes ng Israel sa Iranian missile infrastructure. Sa kanilang ulat, sinabi ng IDF na mahigit 30 daang Iranian missile launchers ang kanilang nawasak o napinsala. Ito ay tinatayang 60% ng kabuuang missile launcher arsenal ng Iran. Sa isang operasyon kamakailan, sinabi ng Israeli Air Force na natunto nila ang isang ballistic missile launcher sa Western Iran. Para sa Israel, ito ay isang malaking tagumpay sa kanilang kampanya laban sa Iranian missile capability. Sa panig naman ng US, ipinahayag nito na tagumpay nilang tinamaan ang mga underground missile at drone warehouse ng Iran. Ganon din ang mga factory na gumagawa ng makina upang mapalipad ang mga missile at drones. Kaya kung totoo man ang lahat ng ito, ay nahaharap ngayon ang Iran sa isang missile at drone manufacturing shortage. Ngunit sa kabilang banda, sinasabi ng ilang analista na kahit bumababa ang bilang ng missiles ng Iran, ay mas nagiging mapanganib naman ang natitirang arsenal nito. Dahil sa kakulangan ng launchers at stockpile, maaaring piliin ng Iran na gamitin ang kanilang pinaka-advanced at pinaka-destructive na sandata sa mga susunod na pag-atake. Isa pa sa pinakamalaking hakbang ng Iran ngayon ay nagdulot ng pangamba sa international community at ito ay ang pagharang sa Strait of Hormuz.
isang makitid na daanan ng mga barko sa Persian Gulf na tinuturing na isa sa pinakamahalagang ruta ng enerhiya sa mundo. Tinatayang humigit kumulang 20% hanggang 25% ng kabuuang langis sa mundo ang dumadaan sa makitid na strait na ito araw-araw. Kapag nagsara ang rutang ito, hindi lamang Middle East ang apektado, kundi ang buong global economy. Sa kasalukuyang krisis, iniulat ng mga energy analyst na halos 20 milyong bariles ng langis kada araw ang maaaring mawala sa global supply kung tuluyang maputol ang shipping sa lugar na ito. Dahil dito, nagsimulang tumaas ang presyo ng langis sa buong mundo at nagbabala ang United Nations na maaaring tumaas ang presyo ng pagkain at cost of living sa maraming bansa kung magtatagal ang krisis. Sa madaling salita, ang digmaang ito ay hindi na lamang labanan ng missiles at airstrikes. Ito ay unti-unting nagiging economic war na maaaring makaapekto sa bawat bansa sa mundo. Mas lalong naging seryoso ang sitwasyon nang magsimulang kumilos na din ang ibang bansa sa Europa. Ang United Kingdom ay nagpadala na ng mga naval asset upang bantayan ang shipping lanes sa Persian Gulf. Samantala, sinabi ni Emmanuel Macron, ang presidente ng France, na handa ang France na magpadala ng mga naval escort upang protektahan ang mga commercial ship kapag nagsimulang muling magbukas ang Strait of Hormuz. Ang ibig sabihin nito ay unti-unti nang lumalawak ang digmaan mula sa isang regional conflict patungo sa isang multi-nation military standoff. Kapag nagpatuloy ang ganitong sitwasyon, may panganib na maging mas malawak ang digmaan, isang senaryong kinatatakutan ng maraming strategists sa buong mundo. Sa tanong naman kung kailan matatapos ang digmaan, maraming mga eksperto ang nagsasabi na ang digmaan sa pagitan ng Iran kontra US at Israel ay malamang na hindi pa matatapos agad. May ilang dahilan kung bakit. Una, ang Israel at US ay malinaw ang layunin, palitan ang rehimeng namumuno sa Iran. Pangalawa, ang Iran naman kahit nawawala na ng lider at armas ay wala namang balak sumuko. Sa ganitong sitwasyon, ang digmaan ay maaaring tumagal ng ilang linggo hanggang ilang buwan, depende kung gaano kabilis maubos ang missile arsenal ng Iran o kung magkakaroon ng diplomatic pressure mula sa ibang bansa. May mga eksperto na nagsasabing ang tunay na pagtatapos ng digmaan ay maaaring dumating lamang kapag may malaking ceasefire deal sa pamamagitan ng dalawang bansa sa tulong ng mga global power tulad ng China, Russia at European Union. Ngunit kahit matapos ang digmaan, ang epekto nito ay maaaring maramdaman sa loob ng maraming taon. Una, maaaring magbago ang global energy routes dahil maraming bansa ang maghahanap ng paraan upang hindi na umasa sa Strait of Hormuz. Ikalawa, maaaring mas lalo pang lumakas ang military alliance sa Middle East. At ikatlo, maaaring magsimula ang isang bagong arms race sa rehiyon kung saan ang mga bansa ay magpapalakas ng kanilang missile defense systems upang maiwasan ang susunod na krisis. Sa huli, ang digmaang ito ay hindi lamang tungkol sa Iran at Israel at US. Ito ay isang labanan na maaaring magdesisyon kung paano magiging balanse ang kapangyarihan sa gitnang silangan sa susunod na mga dekada. At isang mahalagang tanong ang tinututukan ngayon ng mga analista at mga eksperto sa gulo sa Middle East. Ano ang magiging papel ng bagong supreme leader ng Iran sa mga susunod na hakbang ng digmaan? Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.